Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ano ang nangyayari? Latest update tungkol dito sa pag-aresto warrant of arrest laban kay Kibuloy. Nako po. Paghuli warrant of arrest laban dito kay Kibuloy. Pinababasura na. Nako po. Ay bibigyan po natin ng linaw ito. Hindi po ito fake news. Unang ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay. Kasi pag sinabing pinababasura na ang warrant of arrest laban dito kay Kibuloy, ay pumapasok ko dito. Yung ibig sabihin ay hindi na siya maaaresto, hindi na siya makukulong. Kasi yung po ang ibig sabihin, di ba? Ay maliwanag po dito sa ating tatalakayin na ipinababasura na ang pag-aresto, ang warrant of arrest laban dito kay Kibuloy. Ano ang nangyari? Ano ang matinding rason? Hanggang ngayon po, mga mahal kong taga-subaybay, ay marami ang nagulat dito. But sa puntong ito, huwag po kayong mag-alala. Bibigyan po natin ng linaw kung ano ang nakasaad dito sa pagbasura ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Ilang warrant of arrest ang inisyu po dito. Yung pong iba ay pwedeng magpiyansa at itong huli na warrant of arrest mga mahal kong taga-subaybay ay walang pansamantalang kalayaan, Nobel recommendation. Habang nililitis ang iyong kaso, kung sakaling mahuli, ito nga si Kibuloy ay nakakulong sa tunay na kulungan. But ang bibigyan po natin ng konting komentaryo dito, alin dito na warrant of arrest ang pinababasura na laban dito kay Kibuloy. Ito nga ba yung Nobel recommendation? Ito nga ba yung warrant of arrest na mayroong piyansa? Ito nga ba yung warrant of arrest diyan sa Senado na una na inisyu na warrant of arrest kay Kibuloy, mga kaibigan? Sa puntong iyan, para po sa lubos nyo pong pangunawa at para malinaw, para naman hindi kayo mabiktima ng anumang fake news, gusto kong ibahagi sa inyo itong mainit-init pa, ilang oras lang ang nakakaraan na balita, isang napakagandang artikulo, subalit marami ang nagulat dito, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil lang sinasado nito ay ang pagbasura ng warrant of arrest. Pag ibig sabihin, hindi na aarestuhin itong si Kibuloy. Mga kaibigan, iyan ang resibo. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. At babasahin po natin ang nilalaman. Nandiyan po, naka-flash sa screen. Ito, inaanyayahan ko po kayo kapag may pagkataon, pakinggan upang lubos po nating maunawaan. Panoorin at pakinggan. Ito, Solicitor General hiniling sa Supreme Court na ibasura ang apela ni Pastor Kibuloy laban sa arrest order sa Senado. Ayun, yun naman pala, mga mahal kong taga-subaybay. Ang tinutukoy dito kung magugunita nyo, itong warrant of arrest na ito ay unang inisyu kay Kibuloy dito sa Republika ng Pilipinas. Warrant of arrest laban kay Kibuloy diyan sa Senado noon siya ay ma-contempt of court. Maliwanag So hindi po ito apektado yung kanyang pag-aresto dito sa human trafficking. Yan po ay active na warrant of arrest, yung Nobel recommendation. At ito pang may piyansa din tungkol naman din sa pang gagasa di umano. Yung iba, hindi rin po apektado yan.
Yung tinutukoy lang ho natin dito ay itong inisyo na warrant of arrest diyan no sa Senado. Para na sa ganun ho ay mapa-attend siya sa hearing na hindi po siya umattend. That's why nag-issue po ng warrant of arrest para ikulong diyan ho sa Senado. Nako po, ay para sa akin naman ho ito. Hindi naman ho tayo nagmamalinis. Itong warrant of arrest, mga mahal kong taga-subaybay, sa maniwala kayo sa hindi. Itong warrant of arrest diyan sa Senado, sa ngayon ho, ay useless na. Para sa akin lang ho. Useless na po. Dahil mayroon na pong gumagana na warrant of arrest diyan sa korte, galing sa korte. Ilang warrant of arrest yan? Kung hindi ako nagkakamali ay 3. Yung isa nga ay walang piyansa. Yun ang matindi na kinatatakutan ni Kibuloy na walang piyansa. Walang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Hindi po apektado yung mga yon. Ito lang po ang sinasabi natin at tinatalakay na sinabi na ibasura ang apila ni Pastor Kibuloy. Ibig sabihin, umapila si Pastor Kibuloy sa Supreme Court na ibasura ang warrant of arrest para hindi siya mahuli diyan sa Senado. Ito ay importanteng mahalaga noon, mga kaibigan, nung wala pa siya ibang warrant of arrest. Ayun lang po sa aking opinion. Kung magbabatayo tayo sa takbo ng kaso niya ngayon, mga kaibigan, dahil para mapaharap siya. Ay ngayon ay meron siyang ibang patong-patong na warrant of arrest. Yun ho ang gusto kong ipunto. Ito ang very important. Itong mga warrant of arrest na inisyo ho ng korte na tuluyan ho na ito ay magdadala sa tunay na kulungan. But anyway, yan pong warrant of arrest na yan ay nire-respeto ko. Warrant of arrest sa Senado dahil diyan po nagmula. Diyan po, ika nga po para mahalungkat ang mga kaso na ika nga po dapat ipataw talaga kay Kibuloy. Sa pamamagitan po niyang warrant of arrest diyan po sa Senado ay kaya nasabi ko na napaka-importante niyan. Ba't kung ganun po ang mangyayari na ibabasura ho ito? But anyway, alam ko hindi ito papayagan, ibasura din. Mananatili at mananatili ang paninindigan na Supreme Court na legal, may malaking kapangyarihan ang Senado para magpataw ng warrant of arrest laban ho kay Kibuloy. Kung sakali naman ho na ito ay katigan ng korte sa apila ng kampo ni Kibuloy na ibasura ang kaso, I'm very sorry, ibasura ang pag-aresto sa kanya, hindi po siya ma-aresto ng Senado. Malaya na ho siya na magpakita, malaya ho na siya na ika nga po'y walang warrant of arrest sa Senado. Para sa akin ho, useless po talaga. Useless na yun. Hindi walang apektado. Mga kaibigan, hindi apektado ang sino man. Sapagkat ang inaabangan ho dito ngayon ng taong bayan mismo na warrant of arrest diyan na galing sa korte kung paano mahuli itong si Kibuloy. Yan po ang kabang-abang, mga mahal kong taga-subaybay. So ang maliwanag po dito, gusto ko pong linawin, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung halimbawa katigan ng korte, itong apila ni kampo ni Kibuloy ay hindi na po siya aarestuhin ng Senado. At ang mananatili lang po na warrant of arrest na active ay itong sa kanyang kinakaharap na kaso na ika nga po yung iba ay walang kaukulang piyansa. So mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko ay hanggang ngayon po hindi pa nahuhuli si Kibuloy. Abang-abang po tayo, mayroon po akong mainit na latest update tungkol dito sa tunay na pinagtataguan ni Kibuloy. Sasabihin nyo na naman na hindi pa nahuhuli. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Mamaya, abangan. Latest update tungkol dito sa matinding pinagtataguan ni Kibuloy at kung paano siya
matutunton, mga kaibigan. Ito na nga ba ang tuluyan at pagwawakas ng pagtatago ni Kibuloy? Nako po, huwag kayong mag-alala mamaya ho. Medyo kinulan tayo sa oras. Ay ihatid ko po sa inyo ang mahalagang balita na yan. Pasensya na po kahapon, wala po tayong upload. Tayo po ay abala. At congratulations to lang sa iyong nag-graduate. Lang, congratulations. Deserve mo yan. Graduate po na. Kaibigan ko lang po, binabati ko, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Kapag may pagkakataon ho kayo, diyan po sa comment section, huwag po kayong mahiya. Huwag kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Kapag may pagkakataon din po kayo, pwede po kayong mag-share ng video na ito. At siyempre, isang like lang ho. Bawat upload ko ay napaka-importanting mahalaga. Yan po ay buong puso ko pong tinatanggap, kinikilala ang bawat like at opinion dito ho sa aking maliit pa na YouTube channel. Road to 200k subscribers na po tayo. Mga mahal kong taga-subaybay, sa lahat to na nagbibigay ng public opinion, kilala ko po kayo lahat. Hindi ko na po kayo pwedeng isa-isahin. Dahil baka meron ako hindi mabanggit, makalimutan. Baka sabihin lang may pinipili ako. Kaya sa lahat to na nag-iinunahan, na nagbibigay ho ng public opinion, diyan sa comment section, maraming salamat ho. Kung wala ho kayo, kasama ko po kayo lahat, nagla-like, nagsishare ng video. Kasama ko po kayo lahat. Dito ho, sa paglaki ng aking maliit pa na YouTube channel. Muli po, maraming salamat. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Kung anuman mga public opinion komentaryo, yan po ay kasama, related dito sa ating pagtatalakay bilang isang nagbibigay ng kaunting komentaryo na naaayon ho sa ating tinatalakay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.